Nakipagpulong na ang isang Filipino-Chinese business group sa Philippine National Police dahil sa magkakasunod na insidente ng kidnapping for ransom sa bansa. Ang pinakabago rito ay ang pagdukot at pagpatay sa Chinese businessman na si Anson Ke. Iniimbestigahan na ng pulisya kung ang nasa likod nito ay foreign nationals na sangkot din sa torture sa illegal pogo industry. May balitang A to Z si Kim Salinas. Ang pagdukot sa mainland Chinese businessman na si Anson Ke ay isa lamang sa magkakasunod umanong kidnap or ransom cases sa bansa ngayong taon. Ayon sa Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry, natagpo ang patay si Ke at ang kanyang driver sa Rizal nitong April 9 sa kabila ng umano'y pagbabayad ng ransom ayon sa anti-crime groups. Dahil sa nakababahalang mga insidente, humarap na sa isang closed-door meeting ang mga opisyal ng Filipino-Chinese Business Group kay Philippine National Police Chief Romel Marbil. Para pag-usapan nga po itong mga recent kidnapping cases na ating pong natunghayan in the past few days po at definitely yung FCCI po raised concern dito po sa mga insidente po na ito at no less than the Chief PNP assured po yung mga representative po ng grupo po na ito na the PNP is doing everything within its power and authority to address these kidnapping cases. Ayon sa PNP, may persons of interest na sa kaso ni Ke. Natagpuan si Ke na may duct tape sa mukha at nakasilid sa nylon bag. Iniimbestigahan ng PNP kung ang gumawa nito ay mga foreign nationals na sangkot din sa pagtutorture ng mga empleyado ng mga illegal pogo. We are looking at the direction ng involvement po ng isang grupo which is who is also behind sa kidnapping po ng Chinese national din po last year. What is the reason kung bakit po natin possibly tinatay up po itong insidente po na ito dito sa isang insidente po nung last year po? Because the manner po ng how the kidnapped victims po were killed. Naaalarma rin si Senador JB Ejercito sa kaso ni Ke. Suwestyon ng senador kung hindi kaya ng PNP na aksyonan ang mga insidente ng kidnapping, dapat isama sa operasyon ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK para agresibong tugisin at lansagin ang mga sindikato ng kidnapping. Ayon naman sa PAOK, whether it's kidnapping o any issues involving yung national security o yung sabihin na natin yung makakasama po sa ating bansa, talagang ang PAOK po open po sa mga ganyang request. Magsama-sama na po lahat ng sangay ng at ahensya ng gobyerno, pag-isahin po yan para talagang malakas. Ayon pa sa PAOK, nakababahala ang mga insidenteng ito. Di ba yung iba po may mga pinuputulan po ng mga daliri, ng kamay. Pinakikita po nila yon intentionally para mapadali po yung pagbibigay ng ransom. Ngayon, yung iba naman ho, napapatayan kasi nga ho, it's sometimes kilala po nila yung gumawa nung pagdukot. Una nang sinabi ng Malacanang na mahigpit nitong tututukan ng kaso ng pagdukot at pagpatay kay Ke. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.